May cancer, mga sangkay, pinagaling matapos gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? So dito sa ating channel, mga sangkay Revelation, dito po natin pinag-uusapan yung patungkol sa salita ng Diyos. At syempre kung ano po yung mga nagaganap sa ating mundo related po sa Bible prophecy, lahat ng yan dito po ninyo mapapanood. Wala pong halong pangmundong mga impormasyon, mga sangkay. At ngayon, pag-uusapan po natin ang isang mabigat na karamdaman. Isang testimony ng isang tao na kung saan mayroon po siyang cancer. Hindi po basta-bastang sakit yan. 'Di ba? Kadalasan kapag mayroon na po ang taong ganyan, talagang halos wala na pong pag-asang natitira, mga sangkay, sa isang taong nasa ganyang kalagayan. Pero itong ating tatalakayin ngayon, mga sangkay, pinagaling daw po siya dahil po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Paano nangyari? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay. So, ito po ang impormasyon na inilabas ng isang tao na nag-testimony tungkol po sa nangyari sa kanya. Stage 4 cancer po ito. No? Jesus heals him of stage 4 cancer. So, tingnan po natin itong testimony. Jesus is made famous because he was a miracle worker and an exorcist. Remember, Jesus could exorcise demons even over long distance. He could heal people over long distance. And there have been more documented miracles in the last 50 years than the previous 300 years combined. What's the one that stands out to you the most? My wife and I couldn't get pregnant for 5 years, and God blessed us with 5 kids. I think people prayed too hard because we have triplets now. And then secondly, my dad, who's my best friend, was within days of dying. He had stage 4 lymphoma, and his doctor looked at him and said, "Well, I think you're going to die, sir." I transferred my dad to the med center in Houston, and I saw God heal my dad of stage 4 cancer. No way. So I've seen miracles in my own life, but the greatest miracle of all is the physical bodily resurrection of Jesus. That's what they all emanate from. Grabe, no? Kita nyo, mga sangkay? Ayon po sa kanya, napakarami na pong milagro ang kanyang na-witness sa kanyang buhay kung papaano daw po isinasalba sila ng ating Panginoong Hesus. At ito, mga sangkay, sa mga Kristiyano, hindi po ito bago. Marami na pong nakaranas ng ganito. Kapag talagang grabe yung fake mo sa ating Panginoon, may supernatural na nangyayari. Dahil tayo, mga sangkay, na mga mananampalataya, we are living, no, sa mundong ibabaw, mga sangkay, that when we call upon the name of Jesus, may supernatural na nagaganap. Binabago yung buhay ng mga dating sugarol, dating mabisyo, dating hindi mabago-bagong ugali, mga sangkay, pero nung nakilala nila ang ating Panginoon, nagkaroon po ng pagbabago. At ito pa lang ay napakalaking milagro na. Pero mga sangkay, ito, balikan po natin yung kanyang sinabi dito sa unang part. This is made famous because he was a miracle worker. Okay, naging kilala daw po si Jesus dahil siya daw po ay miracle worker. So, ilang libo na po ang nakakaraan nung si Jesus ay nagkatawang tao, no? At ayon nga po sa mga recorded, maliban po sa Bible, mga sangkay, maging sa ibang mga libro, mayroon po doong section sa kanilang isinulat na libro, mga sangkay, na mababasa po, hindi po sa Bible, na mayroong isang tao na nagngangalang Jesus na nagpapagaling ng karamdaman at sobrang sikat niya at that time. So ito po yung tinutukoy niya, mga sangkay. In the Bible, mababasa po natin ilang beses na nagpagaling ang ating Panginoong Hesus. Gumawa ng mga milagrosong bagay. The first miracle, mga sangkay, is yung water turns into wine. Ang tubig ay naging isang alak, mga sangkay. So,
Yun po yung start. Then sumunod na po, mga may sakit, pinagaling. May patay, binuhay. At napakarami pa pong mga milagro sa panahon na yon na hanggang ngayon mga sangkay ay nagpapatuloy. And an exorcist. Remember, Jesus could exorcise demons even over long distance. He could heal people over long distance. Grabe. And there have been more documented miracles in the last 50 years than the previous 300 years combined. Napakaraming testimony mga sangkay. Magtanong-tanong ka lang sa mga taong naglilingkod sa ating Panginoon. Bakit kayo naglilingkod sa Lord? Alam niyo sa sagot nila, naranasan namin ang milagro sa aming buhay. No? Maraming testimony mga sangkay ang nagpapatunay tungkol sa pagkilos ng ating Panginoong Hesus. What's the one that stands out to you the most? My wife and I couldn't get pregnant for 5 years. Yung asawa niya, hindi daw po sila makabuo ng anak for 5 years. And God blessed us with 5 kids. I think people prayed too hard because we have triplets now. Grabe. Kita niyo yan mga sangkay, 5 years silang hindi makabuo ng anak. So ngayon, meron na po silang 5 anak at may triplets pa na bonus. So, and then secondly, Ito, pangalawa. my dad, who's my best friend, was within days of dying. He had stage 4 lymphoma, and his doctor looked at him and said, "Well, I think you're going to die, sir." I transferred my dad to the med center in Houston, and I saw God heal my dad of stage 4 cancer. Wow. No way. So I've Grabe, no? seen miracles in my own life, but the greatest miracle of all is the physical bodily resurrection of Jesus. That's Amen. what they all emanate from. So, ganun po ka makapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. At alam niyo mga sangkay, sinasabi nga po sa Bible, no? Sabi sa Mark chapter 16, verse 17. Ito, sobrang linaw na ito, no? Sabi ng Bible, "And these signs shall follow them that believe. In my name." Who is that name? Anong pangalan na yan, mga sangkay? Sino ang tinutukoy na pangalan? "Shall they cast out devils." No? Yan po ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang pangalan daw po. Sinasabi dito, magpapalayas. Makakapagpalayas ito. O makakapagpalayas ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus ng mga demonyo. At alam po natin yung mga possession, di ba? May mga nade-devil possess sa mundong ibabaw. Pangalan ni Jesus lamang po ang ginagamit. Lumalayas ang demonyo. Dahil lahat po ng nilalang sa buong mundo, biblically, mga sangkay, mula sa langit hanggang sa lupa, maging sa kailaliman ng lupa, maging sa ilalim ng tubig, lahat ng yan ay luluhod. Lahat ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kahit demonyo, nanginginig pa nga raw eh. Nanginginig pa ang demonyo. They shall speak with new tongues. Ito pa mga sangkay, and they shall take up serpents. Wag naman po yung sinasadya, mga sangkay, na magpapakagat po kayo sa ahas. Yung iba, di ba, may mga nakikita po tayo, mga pastor, ginawa po itong passage na literal na magpapakagat sila sa ahas, tapos hindi daw sila mamamatay. Mga sangkay, wag pong gagawin yon. Napakadelikado nun. May isang pastor gumawa nito. Habang nagpipreach siya, nagpakagat po siya sa ahas. Ayun, mga sangkay, ang sumunod na nangyari, na deads. No? So, wag po natin gagawin. Ang tinutukoy po dito mga sangkay, kung hindi sinasadya na makagat ka ng ahas, then hindi ka tatablan kung ganung kataas ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Or ipagdadasal ka, ipagpipray ka sa pangalan ni Jesus. And if they drink any deadly thing, ang tinutukoy po dito, poison, it shall not hurt them. So kung makakainom ka ng hindi sinasadya ng mga deadly poison, di ba? Nilalason, mga sangkay, hindi ka rin tatablan kung mayroong kang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Ito mga sangkay, isa po ito sa greatest testimony ng marami sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Nung panahon na mayroon silang karamdaman, nilay hands lamang po at sinambit yung pangalan ni Jesus, gumaling. At ako mga sangkay, isa po ako sa product no ng milagro ng ating Panginoong Hesus. Dahil alam niyo mga sangkay, medyo mahaba lang na story to eh. Pero nung bata pa po ako mga sangkay, nung baby pa, ayon kay mama, araw po ng Sunday,
talagang naninilaw na po yung buong katawan ko. No, and I don't know kung ano sakit yon. Basta naalarma na sila, nahihirapan na daw pong huminga. Then emergency, isusugod na po sa hospital. Kami nasa barangay pa po nun, nasa liblib na lugar. Then pumunta sila sa pastor namin. Sabi nila mama, dadalhin namin sa hospital si John kasi nga po ako noon ay may karamdaman na hindi po nila maintindihan kung ano yon. Basta na naninilaw na at malapit na pong mangitim. Then, ang sabi ni pastor, Sunday ngayon, mamili kayo, dadalhin nyo sa hospital o ipagpipray natin. Then, pinili nila mama na ipagpray. Ako, then mga sangkay, something supernatural ang naganap. Kasi after ng prayer, bigla daw po akong nabuhayan at yung naninilaw na baby, mga sangkay, bigla pong naging okay ang lahat at hindi na po isinugod sa hospital. No? At nakapagsimba po sa araw ng linggo. So, ganyan po kagrabe ang nagagawa ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus. Kaya tayo, kung mayroon kayong karamdaman, walang ibang makakapag-deliver sa'yo, makakapagpagaling sa'yo, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Alright, so ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.